Good morning everyone. Kamusta po kayo mga kababayan? Pag-usapan po natin ngayon ito pong endorsement ng MILF kay BP Leni Robredo. At pag-usapan din natin itong pagtanggi o pag-deny ni Juma Sison tungkol po sa napabalitang siya daw po ang advisor doon sa kampo ni BP Leni. So yan po, yung dalawang issue na yan ay pag-usapan natin maya lamang. So bago po tayo magpatuloy, mag-subscribe na po yung ating mga kaubayan na hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, Money TV Komentaryo. At paki-like na lang po, share, pindutin na rin ninyo yung notification bell para updated po tayo sa ating mga video. At katulad nga po ng ating pag-usapan ngayon, ito pong grupo ng MILF dyan po sa Mindanao ay inendorso si BP Leni Robredo bilang Pangulo sa ating bansa sa kanyang pagtakbo. Ito po ay nasa Manila Bulletin nakalathala. The Moro Islamic Liberation Front MILF endorsed for the first time its presidential bid on Saturday, April 23. The candidacy of President Leni Robredo, Vice President Leni Robredo, in a historic and very special gathering in Maguindanao. The United Bangsamoro Justice Party, the political party of MILF, declared its support for Robredo and the Darapanan Sultan Kudarat, where several local government officials, the Moros, as well as members of various indigenous groups gathered. And endorsing Robredo, MILF leader Al-Haj Murad Ibrahim said the party wants to assist a new brand of principled politics through her. Hindi natin alam kung ano ibig sabihin nila nitong principled politics. Yan po yung statement ng grupo ng MILF, mga kababayan. Ibrahim also said that Robredo and UBGB party are overwhelmingly compatible in terms of the values, principles, and goals of the Moros. This presidential candidate sees eye to eye with the UBGP and is considerably familiar with the history of the Moros, he added. So ito po, natatandaan natin mga kababayan, na ito pong grupo ng MILF ay may history po ito, na ito ay dating rebelde na lumalaban sa gobyerno. So nakapagtataka naman po mga kababayan kung alin yung mga negative sides na grupo ay siya yung sumusuporta sa kampo ni Leni Robredo. Ibig mong sabihin na itong MILF ay dating rebelde. Ayan po. So sumusuporta ngayon. At katunayan nga po yung napabalita anong nakarang araw na tungkol po sa pagsuporta doon kay BP Leni sa CPP-NDF na si Juma Sison daw po ang nagiging advisor. Hindi matyak kung alin ang totoo sapagkat ito po mga kababayan ay tuwirang itinanggi ni BP Leni Robredo na hindi daw po totoo yan. At nagbanta ito na sino man yung nagpapakalat ng mga balitang ito ay kakasuhan. At ganun din po si CPP-NDF Juma Sison ay itinanggi niya po na samantalang napabalita din po na siya mismo ay ulit-ulit na tumawag dito po sa kampo ng Vice President. Ayan po yung napabalita, pero parehas po silang tuwirang itinanggi ito. At yun po yung isa sa
mga dahilan mga kababayan na ang MILF, inuulit ko po na mayroong karanasan sa paglaban sa gobyerno, ay siya po yung sumusuporta kay Leni Robredo. So mga kababayan, papayag ba kayo ng isang grupo o political party na sinusuportahan ng mga dating mga rebelde na siya po ay kilala sa paglaban sa pamahalaan? So bahala po kayo dyan, mga kababayan. Pwede po kayong mag-react dyan sa isyong yan. Ito po, papakita ko sa inyo. Yan po yung picture ng kampo ng MILF, grupo ng MILF, doon kay Leni Robredo na suporta. So, tingnan din po natin mga kababayan, ito pong denials ni Juma Sison tungkol po sa kanyang napabalitang advisor siya sa kampo ni Leni Robredo. At ito po ang sinasabi. Co-founder Juma Sison has denied a news report claiming he was a consultant of presidential candidate Vice President Leni Robredo. Robredo meanwhile said she was eyeing legal options against whoever spread the false allegation. So nagbabanta po si BP Leni na magsampa ng demanda laban po sa nagpapakalat daw po ng mga balitang ito. So ayun naman pala, sinasabi niya na sa kanilang sagot na hindi po totoo yan. Ay kung hindi naman pala po totoo, bakit ito po ay inamin ni Juma Sison? At katakataka naman na ngayon ay binawi uli ni Juma Sison. So nakakahalata po ang taong bayan na ito po ay plansado ng mga denials sa kanilang mga sinasabi. Ito po, babasahin ko uli ng news sa Inquirer. Inquirer po ito. Ayan po. So, ganito po yung pahayag. Communist Party of the Philippines, CPP founder Jose Maria Sison has denied a news report claiming he was consultant of presidential candidate Vice President Leni Robredo. In a statement, Sison debunked the article of Journal News Online citing Ang Bayan, the official publication of the CPP, allegedly quoting Sison expressing support for Robredo and admitting that he was acting as advisor to her and her spokesperson Barry Gutierrez. So yun po yung sinasabi ng news ng Inquirer, mga kababayan. Ayun po, ninilinaw lang po natin. Ito pong napabalitang ito, nasang-ayon kay BP Leni at Juma Sison, hindi naman po pala daw totoo. Ito ang napabalitang ito. Kaya yun naman pala, kung hindi totoo, ay mas maigi na malinaw natin ito. Okay, tingnan natin po ang sumunod na statement. Journal News Online is owned by the Romualdez, first cousins of Robredo's chief rival Ferdinand Bongbong Marcos. The CPP, through its chief information officer, Marco Balbuena, also denied that Ang Bayan published a new item carrying such statements from Sison. Ayan po. So, ibig sabihin, hindi daw po totoo. Ayan po yung mga sinasabi. So, sa puntong ito mga kababayan, ay kung totoo man ito at hindi, ay ito pong punto rito na si BP Robredo ay susuportahan ng mga negative na mga grupo tulad ng MILF na may dating lumalaban sa pamahalaan. At ito pong si Juma Sison kung kailan ay nagpahayag. Ngunit bigla niya itong itinanggi ngayon ay nangahulugan lamang
na mayroon pong plansadong denials dito. Yan po. No? This is, sabi dito. Okay. Hanggang doon lang pala po yun. Ito pong isyong ito, mga kababayan, kung totoo man po at hindi, ibig sabihin na mayroon pong doubt ang taong bayan sapagkat yung napabalita at kilala naman ninyo si Juma Sison na siya yung CPP-NDA founder at nagpahayag ng ganung statement. Hindi po natin sinasabi na totoo na ito, pero nagkaroon lamang ng duda ang taong bayan kahit na itinanggi nila ito o kahit man hindi totoo ito, nandun pa rin po yung pagdududa. Lalo na sa kandidatura ni BP Lini. At sinabi niya na hindi daw po totoo yan at never na nagkausap sila ni CPP Juma Sison. Kung ganun, dapat lang po na panindigan ninyo na walang pong talagang nangyayaring ganun na nagiging advisor ninyo si Juma Sison. So, yan lamang po ang ating clarification na update dito para ang lahat po ay malilinawan. Ngunit, tatandaan po natin ang pagdududa sa taong bayan ay naroon at hindi po kailanman pwedeng pawiin o kahit na i-deny natin hanggat hindi ito makikita sa karakter ng isang grupo na pinagdududahan. Pansamantala, yan lang muna ang ating updates mga kababayan hanggang sa susunod po natin na video at God bless all.